Sa pong mapagpalang araw sa lahat po na nakasubaybay sa atin pong ginagawang worship service sa loob po ng kani-kanilang mga tahanan. Bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ay lumingon ka sandali sa iyong katabi at sabi mo sa Kanya, kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Naniniwala po ba kayo na kasama natin ang Panginoon ngayong araw na ito? Pwede po bang magsabi kayo ng malakas na amen? Naniniwala po ba kayo na kasama natin ang Panginoon sa nangyayaring mga kaganapan sa atin pong bansa? Magsabi po kayo ng amen. At kung kayo po'y naniniwala na God will provide for all our needs, bigyan po natin ang Panginoong Hesus ng malakas at masigabong palakpakan. Purihin ang Diyos. Handa na po ba kayong makinig ng salita ng Panginoon? Kung kayo po ay handa na, itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos, nagpapala. Nag-aalis ng takot. Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, with faith, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Minsan pa'y palakpakan po natin ang ating buhay at tunay na Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Leviticus, chapter 25. Babasahin po natin mula verse 8 hanggang verse 13, at tayo po'y tutungo sa verse 19 hanggang verse 25. Handa na po ba kayo? Hayaan po ninyong basahin ko at sundan po ninyo gamit ang inyong mga mata. Ganito po ang sabi ng salita ng Diyos. At bibilang ka ng 7 Sabath ng taon, makapitong taon, at magiging sa iyo'y mga araw ng 7 Sabath ng mga taon. Sa makatuwid bagay 49 na taon. Kung magkagayoy mag-uutos ka na lumibot sa bayan ang pakakak na matunog sa 10 araw ng 7 buwan. Sa araw ng pagtubos, patutunugin ninyo ang pakakak sa buong lupain ninyo. At ipangingili ninyo ang 50 taon at ihahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan. Sa lahat na tumatahan sa lupain, iya'y magiging kapistahan ng jubileo sa inyo. At bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa'y babalik sa kanyang sangbahayan. Magiging kapistahan ng jubileo nga sa inyo ang 50 taon. Huwag ninyong hahasikan, ni aanihin ang tumubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas
ng ubasan na hindi nakapon. Sapagkat kapistahan ng jubileo magiging banal sa inyo. Kakanin ninyo ang bunga niyan sa bukid. Sa taong ito ng jubileo ay babalik kayo, bawat isa sa kanyang pag-aari. Tayo po'y tatalon sa verse 19. Ang sabi po ng salita ng Diyos, at ang lupain ay magbubunga, at kakain kayo hanggang sa mabusog, at tatahan kayong tiwasay doon. At kung sasabihin ninyo, anong aming kakanin sa ikapitong taon? Narito, hindi kami maghahasik ni magtitipon ng aming mga bunga. At aking igagawad ang aking pagpapala sa inyo sa ika-6 na taon at magbubunga ng kasya sa 3 taon. At maghahasik kayo sa ika-8 taon at kakain kayo ng dating kinamalig na mga bunga hanggang sa ika-9 na taon. Hanggang sa dumating ang pagbubunga ng ika-8 ay kakain kayo ng dating kamalig. At ang lupain ay hindi maipagbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo'y taga-ibang bayan at makikipamayang kasama ko. At sa buong lupain na iyong pag-aari ay magkakaloob kayo ng pangtubos sa lupain. Panghuling talata, kung ang iyong kapatid ay maghirap at ipagbili ang anuman sa kanyang pag-aari, ay paroroon ang kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya at tutubusin ang ipinagbili ng kanyang kapatid. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay mananalangin. Jesus, we worship you. Jesus, we honor you. Your name is above every name. Your name is above worry. Your name is above poverty. Your name, Jesus, is above sickness, above all kinds of viruses. And we know that the safest place in the world is in your presence. So Jesus, we thank you for your presence today. You are here with us. For you said in your word, when 2 or 3 are gathered in your name, you are in our midst. So thank you, Lord Jesus, for being with us. And thank you for your Spirit, who will give light, understanding to the lesson that we are going to talk about this morning and this day. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Let's give the Lord a clap of praise one more time. Thank you, Jesus. Kamusta na po kayo, mga kapatid? Hindi man po tayo magkakasama ngayon sa isang bahay-sambahan, pero naniniwala po ako na tayo po'y magkakasama sa Espiritu. Nakakatuwa pong isipin na iba't iba tayo ng lokasyon ngayon, pero sama-sama pa rin tayong sumasamba. Naniniwala po ako na lalapag po at sasambulat ang kapayapaan, ang pagpapala, kalakasan,
mula po sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang ating supply ay mula sa Panginoon. Hindi po lingid sa ating kaalaman na ipinapairal po ngayon ng ating pamahalaan. Yan pong tinatawag na community quarantine. At mayroon din pong tinatawag na social distancing at saka yun pong lockdown sa atin pong bayan upang mapabilis ang pag-apula po sa kumakalat na virus. At dahil po dito, maraming kababayan natin ang medyo nasa shock sa mga pagbabago sa ating bayan. Hindi tayo sanay sa nangyayari sa ating paligid. Sarado po ang maraming malls, sarado ang mga paborito nating fast food na kainan. Hindi tayo makadayo sa ibang bayan, hindi tayo makabisita sa ating mga friends. At marami po sa atin ay nagkukulong na lamang sa kanilang mga bahay. At yung ilan naman po ay umay na. Tanungin niyo po ako kung bakit. Sabihin niyo, bakit? Umay na po dahil puro na laang pagtitiktok ang inaatupag para po mawala ang bagot sa maghapon. Kasabay po ng pangambang dulot ng mga bali-balita ay mga samut-saring paliwanag tungkol po sa mga nangyayari sa taong ito. May mga Kristiyano po na nagsasabi na ang nakaraang pagputok daw ng Taal Volcano at ang pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo ay mga katibayan daw na nalalapit na daw ang pagwawakas ng mundo, gugunawin na raw ang daigdig. Mayroon din pong mga nagsasabi na malapit na daw lumitaw, yung tinatawag na Antikristo. At mayroon pa nga po akong naringgan, may nagkwento po sa akin na may nagsabi daw na nalalapit na daw ang paghahari ni Satanas. At malapit na raw pong mangyari yung tinatawag na rapture o yung pag-agaw. At kapag ka daw inagaw na yung mga mainit kay Lord, ay maghahari na daw si Satanas. Subalit sa ganang atin po ng mga Kristiyano at mga members po ng Blessings in the Word, ang basihan po natin sa pagbasa sa mga nangyayari sa ating paligid ay hindi po yung opinyon ng tao. Hindi po yung mga sabi-sabi at napapanood natin sa YouTube o di kaya ay sa Facebook na kung atin pong susuriin ay takot lamang ang dala sa atin. Kundi sa atin pong mga Kristiyano, sa atin pong mga anak ng Diyos, ang atin pong gabay sa mga panahon kagaya nito ay walang iba kundi ang liwanag ng salita ng Diyos. Pwede ba ako makarinig ng amen? Ako po ay buong pusong naniniwala na yun pong nangyayaring social distancing ay paraan po ng Panginoon upang muling ipakilala sa atin yun pong kahalagahan ng Sabbath. Everybody say Sabbath. Ang tema po ng Sabbath o kapahingahan ay isang mahalagang katuruan sa Biblia. At yan pong temang yan pong tema ng Sabbath, ang atin pong pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito, na atin din pong iuugnay sa nagaganap na community quarantine sa mensahe po ngayong umaga o ngayon pong araw na aking pinamagatang ang kapistahan ng Jubilee. Panahon ng Sabbath para sa buong mundo. Uulitin ko po ang pamagat ng ating gagawing pag-aaral. Ang kapistahan ng Jubilee. Panahon ng Sabbath para sa buong mundo. Pwede ho ba nating sabihin? Jubilee, Sabbath. Jubilee, Sabbath. Naalala ko nung ako po ay estudyante pa lamang sa isang Catholic school sa Silang, Cavite. Doon po ako nag-high school. Isa po sa mga awiting pinag-aralan namin doon ay yun pong Jubilee Song. Napakaganda po ng lyrics ng awiting iyon at palagi ko po marami sa inyo na nakasubaybay alam yung lyrics ng awit na yon.
Ang sabi po ng awit na iyon, it's a time of prayer, a time of praise, a time to lift our hands to God, a time to recall all our graces. It's a time to touch, time to reach those hearts that often wander, a time to bring them back to God's embrace. It's the time to give thanks to the Father, Son, and Spirit. Open your hearts to the Lord and begin to see the mystery that we are all together as one family. No more walls, no more chains, no more selfishness and closed doors. For we are in the fullness of God's time. It's the time of the great Jubilee. Napataas ho yata yung aking pagkakaawit. Well, anyway, naniniwala po ako, mga kapatid, na ang nagaganap na community quarantine, maging yun pong social distancing, ay katibayan lang po na ngayon ay panahon din po ng Jubilee. It's the time of the Great Jubilee. Ano po ba ang kahulugan ng salitang Jubilee sa Biblia? Ayon po sa aking ginawang munting pag-aaral, yun daw pong Jubilee ay isang sacred calendar law ng mga Israelita na may kinalaman po sa kapahingahan ng lupa. Ang Jubilee po may kinalaman sa rest of the land, kapahingahan ng lupa. At doon po sa mga talatang binasa natin kanina, kung kayo po ay matyagang nakikinig kanina, makikita po natin na ang Jubilee ay taon ng pangingilin. Ito po ay taon ng kalayaan, year of freedom. Ito po ay tinatawag din na banal na taon. At ito po ay taon ng pagkilala kay Yahweh bilang tunay na may-ari ng lupain. Yahweh is the owner of the world. He is the owner of the land. Kaya pong aking panawagan sa lahat ng nakikinig, ngayon pong araw na ito, ay atin pong tingnan ang nangyayaring community quarantine bilang isang uri ng Jubilee. Isang panahon ng pangingilin, panahon po ng kapahingahan, panahon ng kalayaan, isang banal na panahon, isang panahon ng pagsamba, at isa pong panahon ng pagkilala kay Yahweh bilang tunay na may-ari ng lupain. Maganda rin pong tingnan, paano po ba isinasagawa ang Jubilee noong araw? Kailan po ba ito nagsisimula? Doon po sa binasa nating mga talata kanina, nakita po natin na ang Jubilee nagsisimula pala kapag hinipa na yung tinatawag pong pakakak. Ano po ba yung pakakak? Trumpeta. Pag po ito'y hinipa ng malakas, hudyat po na simula na ng Jubilee sa buong bansa. Marahil sa atin pong panahon, wala tayong naririnig na trumpeta bilang hudyat na simula na ng Jubilee sa ating panahon. Pero pwede po nating ipagpalagay, ito po yung aking opinion lamang naman, pwede po nating ipagpalagay na yun pong mga nababasa natin at naririnig nating mga memorandum, executive order, mula po sa ating pamahalaan ay katumbas din ng pag-ihip ng trumpet. Ano ho? Kasi nagbibigay po ito ng abiso. Kagaya po nung sounding of the trumpet nung una. Kaya po yung mga memorandum na yan, mga notices na yan, executive order na yan, I believe ang katumbas po niyan ay pag-ihip ng trumpeta, pag-ihip ng pakakak. Hudyat po na simula na ng panahon ng Jubilee, simula na ng panahon ng Sabbath. And you know, ang time of Jubilee po is a time of blessing for all of us. Kaya sabihin mo sa iyong katabi,
This will be a time of blessing for all of us. Amen. Now, atin pong tinansandali, bakit po mahalaga ang Jubilee noong unang panahon? Ang sumulat po ng kautusan tungkol po sa Jubilee ay mga priest o mga priestly writers na kumatha po nito. At ang kapistahan po ng Jubilee na kanilang isinulat o yun pong kautusan patungkol sa Jubilee na kanilang isinulat ay isa pong paraan upang maibalik, to restore. Ano pong i-restore? Yung pong cosmic order o kaayusan ng daigdig. At ayon po sa mga priestly writers na ito, kapag daw po hindi nasusunod ng isang lipunan yung cosmic order na gusto ng Diyos, nagkakaroon po ang lipunan, nagkakaroon po ang daigdig ng imbalance, nagkakaroon po ng corruption, nagkakaroon po ng pollution, nagkakaroon po ng societal crisis and chaos sa daigdig. Kaya upang maibalik po yung order, maibalik po yung kaayusan ng daigdig, mawala po yung pollution sa sansinukob, napakahalaga po na masunod yun pong alituntunin ng Diyos o mga alituntunin ng Diyos, kabilang na po yung pagdiriwang ng pista ng Jubileo. Mga kapatid, nais ko po na basahin natin yung mga nangyayaring community quarantine at lockdown bilang paraan po ng Diyos upang ipatupad yun pong Jubilee, yung Sabbath sa buong daigdig. Amen? I believe the world is in a season of Jubilee right now. Amen. Ngayon pong malinaw na sa atin ang konsepto ng Jubilee, ay atin naman pong tingnan ang mga benepisyong dala nito. Ano po ba yung mga pagpapalang dala ng pagkakaroon ng Sabbath, pagkakaroon po ng Jubilee? Doon po sa mga binasa nating talata kanina, makikita po natin na ang una pong benepisyo ng Jubilee ay bonding ng pamilya. Ulitin po natin, bonding ng pamilya. Naniniwala po ako, brothers and sisters, na mahalaga po sa Diyos ang pamilya. At dahil masyado na po tayong abala at babad sa mga ginagawa natin, masyado po tayong abala sa mga trabaho natin, nawawala na po minsan yun pong pagsasama-sama ng isang family. Nawawala na po yung bonding. Nawawala na po yung quality time with each other. Tila baga ang bawat isa po'y alipin na ng kabisihan sa mundo. Kaya po, naniniwala ako na ipinapakilala ng Diyos muli sa ating panahon ito pong Jubilee upang magkaroon po tayo ng quality time with our family, upang maibalik po yung family bonding na intention po ng Diyos sa bawat isang pamilya. Mahal po ng Panginoon ang inyong pamilya. Mahal ng Diyos ang bawat bahagi ng inyong family. Kaya po itong ginagawa nating Jubilee, ito pong nararanasan nating Sabbath, nararanasan nating Jubilee, it is God's way to bless your family. Amen? Everybody say, my family is blessed. Tignan po natin kung anong sinasabi patungkol sa family bonding. Doon po sa Jubilee or Feast of Jubilee na atin pong dinescribe at binasa kanina galing sa Bible. Ang sabi po sa verse 10 and verse 13, at ipangili ninyo ang 50 taon at ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat ng tumatahan sa lupain. Iya'y magiging kapistahan ng Jubilee sa inyo. At bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at bawat isa'y babalik sa kanyang sambahayan. Sa taong ito ng Jubilee ay babalik kayo
bawat isa sa kanyang pag-aari. Nabanggit po sa mga talatang ito na ang layunin daw ng Jubilee ay muling pagbabalik sa kanilang lupain, muling pagkikita-kita o reunion ng buong pamilya sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga sambayanan at pagbabalik ng kanilang mga ari-arian o yun pong tinatawag na kanselasyon ng pagkakautang, debt cancellation. In short, ang Jubilee po ay family reunion or spending time with your loved ones. Hindi ho ba't ito ang nagiging bunga ngayon ng nangyayaring suspension ng trabaho at suspension ng mga classes? Natutupad po yung sinasabi ng Biblia patungkol sa Jubilee sa atin pong panahon. You know, I believe the Lord wants us to have rest. Masyado na pong abala ang mundo. Ang buong mundo po ay para ng trumpo. Wala pong tigil sa pag-ikot. Kaya po ang tanong ko, at tanong din po ng Panginoon, naniniwala ako, tanong niya sa ating lahat, ngayon pong tayo ay nasa isang lockdown. Are we willing to embrace Sabbath? Are we willing to embrace Jubilee? Noong unang panahon po, ang lupa, doon po sa panahon ng mga Israelita, ay ibinabahagi po ayon sa, ito po ibinabahagi, yung pong lupain, binabahagi po sa bawat angkan. Wala pong pamilya ang masasabing landless noon. Bawat isa, mayroon pong kanya-kanyang lupa. Yan po ang gusto ng Diyos. Lahat ng angkan, lahat ng pamilya, mabahaginan po ng lupa. Mahalaga po kasi yung lupa sa isip ng Diyos dahil ang lupa po ang sentro ng bonding ng pamilya. Kaya po kapag ang isang pamilya ay may lupa, mayroon po silang lugar para magtipon-tipon, magbonding, at magsalo-salo. Kaya po kung ang isang pamilya ay walang lupa noong araw, wala din pong family bonding. There will be no place for bonding activities. Kaya po ang gusto ng Panginoon, lahat ng angkan, lahat ng pamilya may lupa. Kaya lang dahil po sa mga iba't ibang kalamidad, dahil po sa kahirapan, dahil po sa mga catastrophes, minsan po ang isang pamilya napipilitang isangla. Yun pong kanilang lupa. At dahil wala na silang lupa, ano pong mangyayari? Wala na yung lugar for bonding. Naapektuhan po yung kanilang family. Nawawala na po yung place of belongingness nila at kalauna nagwawatak-watak na sila. Kaya po, in the mind of God, having a land is related with close ties in the family. Pag po nawala yung land noong araw, wala na po yung close ties of the family. Nagwawatak-watak sila. Kaya po yung ilan, kapag sila ay dumadanas ng matinding kahirapan, napipilitan po sila na yung kanilang mga anak ay ipamigay at gawing alipin ng ibang angkan. Kaya ho yun, nagtutuloy-tuloy yung pagkakawatak-watak. They become slaves. Sabi po ng mga priestly authors ng Jubilee, slavery, yun pong pagiging alipin, slavery is a form of pollution of God's cosmic order for families because a person is dislocated and disconnected from his proper place in society, namely from family and land. Kapag daw nawala yung family bonding na bunga po ng pagkawala ng lupa ng isang pamilya, ito daw po ay maituturing na isang polusyon. Kaya kung nawawala na po ang family bonding ng isang pamilya, pwede po nating sabihin na yung family na yon nakakaranas po ng pollution in the family. Kaya ano po ang ginagawa ng Panginoon noong araw upang mawala po yung pollution na ito?
ipinapatupad niya yung Jubilee. Pag hinipan na po yung trumpeta, pag hinipan na yung pakakak, kapag narinig na ng buong lupain, yun pong tunog ng pakakak, nagdidiwang po sila, lalo na po yung mga pamilyang nagkawatak-watak, lalo na po yung mga naging alipin. Dahil kapag narinig nila ang pakakak, ito po'y hudyat. Nagsimula na ang Sabbath. Nagsimula na ang Jubilee. Nagsimula na ang kanselasyon ng lahat ng pagkakautang. Yun pong lupang narimata, ibabalik sa may-ari. At syempre, kapag naibalik na po ang lupa, ano pong mangyayari? Babalik na ulit ang mga nagkahiwa-hiwalay na family members. Muli na naman silang magkikita-kita, magkakaroon na naman sila ng family bonding. Dahil po may debt cancellation, yung mga family members na naging alipin, lalaya po sila. It will be a year of freedom for them. At sila po ay marireunite sa kani-kanilang mga pamilya. Hindi niyo po ba napansin na parang may debt cancellation din kahit papaano na nangyayari ngayon pong may lockdown? There is a form of debt cancellation that is taking place habang tayo po ay nasa loob ng isang community quarantine. Bakit ko po ito nasabi? Kasi marami pong bayarin ang postponed. Marami pong due dates ang postponed. Kagaya na lamang po ng deadline ng ITR. Nabasa ko po sa isang article from this TV network na na-move na daw po yung due date ng income tax return for 1 month. Di ano pong mangyayari? Medyo pahinga ang ating isip at medyo makaka-focus tayo. Medyo magkakaroon tayo ng maraming oras para magkaroon ng bonding with our families. Mas marami tayong time to enjoy with our loved ones. Kaya po siguro dahil tinuturing natin itong nagaganap na community quarantine at lockdown ay panahon po ng Jubilee, siguro ang panyaya ko po sa bawat isa, medyo bawas-bawas muna tayo sa Facebook, bawas-bawas muna sa Instagram, at syempre bawas-bawas din sa TikTok. At mag-usap-usap naman tayo, magkamustahan naman tayo bilang one family. Magbanding po tayo, sulitin natin ang Year of Jubilee na hatid ng Panginoon sa daigdig. Amen? Minsan nga po naiisip ko na nung hindi pa dumadating itong community quarantine, minsan naiisip ko po na a lot of us ay nasa isang uri ng slavery. Bakit po? Kasi sobra nating abala. Nakatali na tayo sa dami-daming dapat isipin, dami-dami dapat gawin. And in a way, slaves po tayo. But you see, because of this community quarantine, social distancing, somehow we are forced to stay inside our houses and have reunion with our families. Nagkakaroon po tayo ng time for our family. Amen? God is good. Pangalawa pong benepisyo ng Jubilee. Pangalawa po, yung pong tinatawag na paglilinis ng lupain. Cleansing of the land. Sa Biblia po, ang trato sa lupain ay parang isang tao. Kung ang tao po ay may karapatang pantao, sa Biblia, ang lupa naman ay may karapatan din, karapatang panglupa. Kung ang tao po ay may karapatang magpahinga, ang lupa may karapatan din namang magpahinga. At ang purpose po ng Sabbath of Land o pahinga ng lupain ay cleansing o paglilinis. Alam nyo, ang lupa po ay napopollute. Nawawala po ang sustansya nito dahil sa sobrang pagbubungkal, sa sobrang paggamit ng tao. At ang paniniwala po ng mga priestly writers noong araw, yung pong mga tao na sumulat ng patungkol sa Jubilee, ang paniniwala po nila, just as an impure person is cleansed by a set period of time, in the same way, land can be cleansed
from all pollution through time. Nawawala daw po ang pollution ng ating kapaligiran kapag ka ito ay nakakaranas ng kapahingahan. At sino po magbe-benefit in the long run? Tayo din naman. Magbe-benefit ang sangkatauhan, magbe-benefit ang mga animals, magbe-benefit ang mga plants. All of us will benefit kapag po ang land ay nakaranas po ng Sabbath, nakaranas po ng Jubilee. Kaya po, kapag ka ipinatupad na yung Jubilee, once po tumunog na yung pakakak noong unang panahon, magkakaroon po ng tinatawag na suspension of agricultural activities o pagpapahinto ng pagsasaka. Nakakatuwa, ginamit yung word na suspension. Lagi nating naririnig yan ngayon. May mga suspension ng kung ano-anong activity. So, nung araw kapag po Jubilee, meron ding suspension. Meron ding memo, meron ding executive order, suspension of agricultural activities. Saan po sa Bible yun? Tingnan po natin ang verse 11. Magiging kapistahan ng Jubilee nga sa inyo ang 50 taon. Huwag ninyong hahasikan, ni aanihin ang tumubo sa kanyang sarili, ni titipunin ang mga ubas ng ubasan. Huwag daw munang maghahasik. Huwag daw munang magtitipo ng mga ubas. In short, bawal munang magbungkal ng lupa. Bawal muna ang agriculture sa Jubilee year. I-observe muna ang suspension ng agricultural activities upang ma-heal, upang ma-cleanse si Mother Earth. Dahil si Mother Earth napapagod rin. Kailangan niya rin ng pahinga. Sabi ko nga kanina, parang may pagkakahawig po ito sa nagaganap na community quarantine. Hindi ho ba't dahil sa community quarantine, suspended po ang napakaraming commercial activities. At dahil po suspended ang maraming commercial activities, ano pong mangyayari? Less ang production, less ang consumerism. Pag less ang production, less ang consumerism, ano pong mangyayari? Less ang pollution. So si Mother Earth, masaya. Mother Earth is happy. Nagsasabath po ngayon si Mother Earth. Mother Earth is healing herself and cleansing herself. Kaya hayaan po natin siyang magsabath din. For a long time, masyado po nating pinakinabangan ang Mother Earth. Maybe it is the Lord's way to grant and to bless Mother Earth with the needed Sabbath or Jubilee that she deserves. Sabi po sa verse 23, at ang lupain ay hindi maipagbibili ng magpakailanman, sapagkat akin ang lupain. Isa po sa mahalagang doktrina ng Jubilee ay yun pong katotohanan na ang buong mundo, ang buong daigdig ay sa Diyos. God is the owner of the world. Yahweh is the owner of the world. God is the owner of the land. Nakikitira lang po tayo sa kanyang property. At dahil siya po ang owner ng land, wala po tayong karapatang sirain ang kanyang property. Because God owns the land, wala po tayong right to destroy the environment. Ito po'y kanya. Pinapahiram lamang sa atin. Siguro, kaya po nangyayari ang community quarantine sa buong daigdig ay dahil masyado na po nating naabuso ang kapaligiran. People have abused the environment. Ano po ang mga signs na na-abuse natin ito? Nandyan po ang global warming, bushfires, at iba pang destruction of the environment, mga flash floods, and things like that. Sabi nga din po ng isang narinig ko, maging yung recent na pagputok ng Taal Volcano ay bunga din po ng global warming. Ano ho? But through this community quarantine, Mother Earth can have its Sabbath that it really deserves. Amen? Jesus Christ is the healer. And I believe
the Lord Jesus Christ, the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, our God is healing Mother Earth. Amen? I believe the healing presence of God is in the world today. Yes, may disadvantage po nagaganap na COVID crisis. But the bright side of this crisis is that the world is healing itself. I'm not saying na good news po yung maraming tinatamaan ng COVID. I'm not saying na dapat nating ikatuwa yung mga naapektuhan. I'm not saying that. Pero meron pong bright side na pwede nating tingnan. Ano ho? There is jubilee going on. Less production, less consumerism. Now, Mother Earth is healing herself. It's the work of the Lord. Amen? Amen. Tingnan po natin ang pangatlong benepisyo ng Jubilee or Sabbath. By the way, pagpasensyahan nyo na ako nagpapawis, talagang napagkainit din sa napili kong lugar. Pero okay lang ho yun. Tingnan po natin ang pangatlong benepisyo ng Jubilee. Pangatlo po, pagpo-provide ng Panginoon. Pwede bang sabihin nyo sa inyong mga katabi, sa kaliwa at sa kanan, the Lord is our provider. Ulitin po natin. The Lord is our provider. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tingnan nyo sandali inyong katabi. Mukha bang pinabayaan ng Panginoon? Ay lalo pang nalusog na may community quarantine. Panay ang kain. So, isa po sa mga benefits ng Jubilee is the provision of God. Dahil po pansamantalang nakahinto ang maraming industries ngayon at ang mga businesses ay pansamantalang suspended, marami pong businesses ang gayon, dahil po sa nagaganap na lockdown and quarantine, medyo marami pong tao ngayon ang nag-aalala, nagwo-worry. At sasabihin ko sa inyo, normal lang po yun. Normal lang na isipin natin kung anong kakainin natin bukas. Saan tayo kukuha ng kita? Saan tayo kukuha ng pambayad sa mga gastusin? It's okay na minsan sumasagi po yun sa mga isip natin. But here is the good news of the Bible. There is Jubilee. And in the year of Jubilee, God provides. Amen? So sa nagaganap pong community quarantine, I believe the Lord will provide for us. Ang panahon po ng Jubilee ay panawagan na ibigay natin ang lubos-lubos nating pagtitiwala kay Yahweh bilang ating provider. Hindi po ang bulsa natin ang magpapakain sa atin ngayong Jubilee. Hindi ang business at trabaho natin ang magpapakain sa atin ngayong Jubilee. Ang Panginoon ang magpapakain sa atin. Ang Panginoon ang magsusustento sa atin. He is our provider and He will supply all our needs. Amen. Sabi po ng verse 12, sapagkat kapistahan ng Jubilee, magiging banal sa inyo. Kakainin ninyo ang bunga niyan sa bukid. Sa panahon daw po ng Jubilee, hindi ang agricultural activities ang magpapakain sa atin. Hindi po yung efforts natin ang magpapakain sa tao, ang magsusustento sa kanyang buong pamilya ay ang bunga ng bukid na siyang bunga ng common grace ng ating Panginoon. Ang magsusustento po sa atin in this season, in the season of Jubilee, ay ang biyaya ng Diyos na laganap sa buong daigdig. In this time of Jubilee, we can recognize God's absolute ownership of the land. And because He is the absolute owner of the land, we trust Him for provision and sustenance. Amen? We can talk to God and tell God, Lord, You are the absolute owner of the land. In this season of Jubilee, we recognize You
as the absolute owner of the land. So hindi po kami magwo-worry, Lord. We trust your provision. We trust your sustenance. We can tell that to God in our prayers. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa panahon ng Sabbath at Jubilee. In the year of Jubilee, God is actively working behind the scenes, providing for us. God will take care of your business. God will take care of your mind. God will take care of your life. Ang sabi po ng verse 19 at yung mga susunod pang verses, at ang lupain ay magbubunga at kakain kayo hanggang sa mabusog at tatahan kayong tiwasay doon. Gusto ko pong ulitin, kakain kayo hanggang sa mabusog. Sa Jubilee daw, sa community quarantine, kakain tayo hanggang mabusog at magiging tiwasay daw tayo. Amen. Tayo po ay kakain ng bunga. According to the word, tayo po ay kakain ng bunga na galing mismo sa efforts ng Diyos. Hindi po sa efforts natin. Tayo po'y mabubusog, magiging tiwasay. We will be secure. We will be protected. We will be provided for by God Himself through His Son, Jesus Christ. Sabi po ng verse 20, at kung sasabihin ninyo, anong aming kakainin sa ikapitong taon? Narito, hindi kami mag-aasik ni magtitipon ng aming mga bunga. Naku, pagka tinignan niyo itong talatang ito, parang yan din po ang daing ng maraming tao ngayon pong may lockdown. Iniisip nila, paano na kami? Paano na kami makakapagtrabaho? Paano kami kakain? Paano kami kikita? Nung unang panahon pa lang ay may ganito na pong uri ng kaisipan. So, bali tingnan po natin kung anong tugon ng Panginoon sa ganyang daing. Sabi ng verse 21, at aking igagawad ang aking pagpapala sa inyo. Amen. Aking igagawad ang aking pagpapala sa inyo. Nariyan ang pag-iisip. Nariyan ang pag-worry. Hindi tayo makatrabaho. Hindi natin mabuksan ang ating business. Kukunti ang benta. Hindi natin alam kung saan tayo kakain. The Lord says, igagawad ko ang aking pagpapala sa inyo. Sa panahon pong ito, palagay ko, mayroon din pong Sabbath na nagaganap sa sobrang bilib sa sarili. Masyado na po tayong bilib sa ating kakayanan. Masyado na po tayong bilib sa ating mga sarili dahil sa ating pananaw, kaya naman namin, may business naman kami. Pero ngayon pong may lockdown at COVID, parang minsan ay hindi na natin yan masabi. Ano ho? Pero sa mga panahon po na ganyan ang ating dinadanas, nararamdaman, natututunan po nating maging bilib, hindi po sa ating kakayanan, sa ating business, sa ating karunungan, kundi magiging bilib lamang tayo sa kakayanan ng ating Panginoon. Our God is alive. Palakpakan po natin ang Diyos. Our trust is in the Lord. Our trust is in the grace of the Lord, in His provision, and His love for us. Amen. Mahal tayo ng Panginoon. He will provide for us in this time of Jubilee. Kaya po, bilang pagtatapos sa mensaheng ito, ay atin pong balikan yung tatlong benepisyo ng Jubilee na maaari po nating itawid sa nangyayaring lockdown sa ating panahon. Ano po ang una? Pwede ko po bang marinig? Bonding ng pamilya. Ano po ang pangalawa? Tama po, paglilinis ng lupain. Ano po ang pangatlo? Pagpo-provide ng Panginoon. 3 benefits that we will receive in this season of Jubilee, in this season of Sabbath. Bonding ng pamilya, paglilinis ng lupain, pagpo-provide ng ating Panginoon. Brothers and sisters, naniniwala po ako na ang mga pagpapalang ito ay naibigay na sa atin doon po sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus Christ po ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Kinuha po niya ang ating kawalan. Kinuha po niya ang ating kahirapan. At lahat po ng benepisyong ito na
sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa Jubilee ay natupad po sa katauhan, sa buhay, sa sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Word of God, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Those who ever believes in Him will never perish, but have everlasting life. Maybe at this point, you are feeling down, you are feeling worried, you are being stressed. Marahil ang ilan po sa inyo ay hindi makatulog at sa mga nangyayari sa paligid. You are fearful. I want you to know, in a season such as this, the presence of Jesus Christ can be felt. He is our assurance that we will be preserved, we will be protected. The greatest blessing that you can receive today is salvation in Christ Jesus. The Word of God says, lahat ng tao ay nagkasala. Lahat ng tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. We all deserve to experience spiritual death, to be separated to God forever. But because of Jesus Christ, because of Him, because of His sacrifice at the cross, He has made God near to us. Inabot tayo ng Panginoon dahil kay Kristo. We are now united with the Lord. Do you want to receive this gift of salvation? If you want to receive this gift of salvation, I want you to follow this simple prayer of faith. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita. Tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng aking buhay. Naniniwala ako, ikaw ay anak ng Diyos. Sinugo ng Ama, nagkatawang tao, namatay sa krus, dala-dala ang aking kasalanan. Ikaw ay nalibing. Ikaw ay muling nabuhay. Buong puso ako naniniwala. Ikaw ay Panginoon. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Maghari ka, Panginoon. Panginoong Jesus. Espiritong banal, pumasok ka sa aking katauhan. Puspusin mo ako ng iyong presensya. Tulungan mo akong mabuhay upang maging saksi ng Panginoong Jesus. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa pagkakataon pong ito ay hinihiling ko na ihanda po natin ang mga gagamiting tinapay at inumin para po sa ating communion service. Kung meron pong nakatalaga sa inyong mga tahanan na magbibigay ng mga tinapay at inumin, pwede na po nating simulan na ipamigay. Palagay ko po ay handa na tayo sa pagtanggap sa tinapay at inumin. Mga kapatid, ang tinapay na hawak po natin ay simbolo po ng katawan ng Panginoong Jesus. Nabayubay sa krus, alang-alang po sa ating kalayaan, kagalingan, kaligtasan. Ito po bang hawakan natin ang ating mga hawak na tinapay? At sabay-sabay po nating sabihin, Panginoong Jesus, kapiling ka namin ngayong araw. Narito ka. Ikaw ang aming punong pari na nagsasalita
ng pagpapala sa aming lahat. Pinapalitan mo ang takot ng kapayapaan. Handog mo sa amin ang tinapay at inumin na daluyan ng iyong presensya, ng iyong pagpapala. Inaalala namin ang sakripisyo mo sa krus upang kaming lahat ay maligtas. Upang kaming lahat ay maingatan mula sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, virus, aksidente at kawalan. Salamat, Panginoong Hesus. Tanggapin po natin ang ating hawak na tinapay. I believe the Lord is releasing healing to you right now. Healing in your body, healing in your mind, healing in your soul. There is freedom from mental tortures, from oppression, from depression. And the Lord is protecting you right now. I declare healing. I declare freedom to you right now. Oh Jesus, your presence is inside this house, releasing blessings, miracle, abundance. Atin pong itaas ang ating mga hawak na inumin. Sabay-sabay po nating sabihin, Panginoong Hesus, salamat sa iyong dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo upang linisin, upang ilayo ang lahat ng aking paglabag, lahat ng aking karumihan, lahat ng aking kasalanan. Dahil sa iyong dugo, Panginoon, ako ay malinis na. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Tanggapin po natin ang ating hawak na inumin. Bahagi din po ng ating espesyal na gawain ngayong araw na ito ang paggamit po ng Holy Anointing Oil. Hinihiling ko po ang mga tatay na ihanda ang kanilang mga anointing oil. Kung wala po ang tatay sa oras na ito, pwede pong ang nanay. Kung wala din po ang nanay, pwede pong kung sino mang bahagi ng inyong pamilya sa oras na ito. Pwede po kayong magtalaga. Ihanda po ninyo ito at itaas po natin sa Panginoon. Panginoong Jesus, inihahandog namin sa iyo ang langis na ito. Lukuban niyo po ito ng inyong basbas. Naway sumalin sa langis na ito ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Kagalingan, kapayapaan, pag-iingat, protection from virus, protection from deadly diseases, peace of mind, mental peace, protection of my household. Jesus, this anointing oil will break all forms of oppression, bondages from the devil. Because with this oil, we remember how you were crushed, how you were beaten for our full salvation. This oil is no longer ordinary. This is set apart, holy
anointed for your purposes. May it bring life to those who will receive it. In Jesus' name, Amen. Hinihiling ko po ang mga tatay o ang mga nanay o kung sino man pong bahagi ng pamilya na kasama natin ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, na ipahid po ang langis na ito sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kasambahay, sa kanilang mga kasama at sa lahat po ng nanonood ng programang ito. Pahiran po natin ang ating mga mahal sa buhay habang binibigkas po natin ang mga salitang God will protect you. God will bless you. He will protect you from the virus, from COVID-19. Sige po, gawin po natin ngayon. Magsalita po tayo ng pagpapala, pag-iingat ng Diyos sa bawat family members po, bawat family member na atin pong kasama. Maaari din po nating lagyan ng anointing oil. Hindi po nating wisikan ang bawat sulok na ating tahanan upang ito po ay pag-ingatan ng Panginoon. Naniniwala po ako na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang mabiyayang presensya sa araw na ito, sa atin pong pagpapahid ng langis, sa bawat sulok po ng ating tahanan. Naniniwala po ako na ang pag-iingat ng mga anghel ay kasama natin. God's angels will protect us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras pong ito, kung kayo po ay may karamdaman, kung kayo po ay may sakit, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa bahagi ng inyong katawan na may karamdaman, may kirot, may sakit. Alam ko po na limited ang medical services today, but I know God can perform miracles for all of us. So, patong po natin sa bahagi ng ating kamay. Kung kayo po ay may migraine, patong po ninyo sa inyong ulo. Kung kayo po ay mayroong hyperacidity, meron po kayong GERD, patong po ninyo sa inyong kamay. Kung kayo po ay may bukol, patong nyo sa bahagi ng inyong katawan na may bukol. And the Lord's life, the life of the Lord Jesus Christ, His vitality, renewal of youth will be upon you in the name of the Lord. I speak shalom. I speak peace. I speak strength to you right now. Speak miracle to you right now. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pain is leaving someone right now in the name of the Lord. Migraine is leaving someone in the name of the Lord. Insomnia is leaving someone in the name of the Lord. Fear is leaving someone in the name of the Lord. Thank you, Jesus. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. I just see this father na hindi po makatulog, nag-aalala sa kanyang pamilya. I want you to know, God will bless you. God is with you. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Thank you, Jesus. I speak the life of God sa isa pong nakikinig ngayon na hinahapo. Masama po ang pakiramdam ng kanyang dibdib, nahirapang huminga. I speak the life of God to you right now in Jesus' name. Napanalangin ko po ang isang nanay na nag-aalala sa kanyang anak dahil ang anak niya ay nasa ibang bayan. Dahil po may lockdown. I want you to know, God's angels will protect your child. Will protect her loved one. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Lift your hands right now. The shalom of the Lord be upon you. The love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be upon you all. In Jesus' name, amen and amen. God's blessings be upon you all. And remember, there is blessings in the Word.